Si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000 Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. Hello, good morning po. For Secretary Panelo. Sir, kasi po, I understand, baka nabasa nyo na rin po noon, may komento po si Chief Presidential Legal Counsel, dating Senate President Juan Ponce Enrile, dun po sa naging peace rally po ng INC a few days back. And sabi niya, there's a bigger question, can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? As a nation and a state, we will incur very detrimental precedents if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move, sir? Your thoughts? I have no dispute on the theory of the Chief Presidential Legal Counsel that dapat kung ano yung saligang batas regarding impeachment, tuloy yun. But I will disagree with him na yun ang intensyon ng Iglesia ni Cristo. Tandaan ninyo na yung peace rally precisely is in support of the President's call. And the President's call is anchored on a very sensible justification. Sinasabi niya, not a single Filipino will benefit from this. It will only create division, pati ang legislative agenda nyo, masisira yan, may election pa, magulo tayo dyan. Kaya huwag nyo na ituloy. So it doesn't mean na sinisira mo. And moreover, the Constitution was crafted yet approved. It was approved by the Filipino people. So yung taong bayan, pag nakita nila na yung saligang batas, nilalabag mo, abay pwede nilang gibayin yan. Kaya yung mga rallying ganyan, pag yan ay lumawak ng lumawak, yun ang mangyayari dyan. Kung ang taong bayan ay kontra dyan. And sir, your thoughts along dito, may sinabi siya, impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office. If there is a ground and evidence to support it, the impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Tama naman siya doon kasi ang impeachment is trial. Ang mga senador ang mag-decide kung totoo yung akusasyon mo, hindi. Tama naman siya doon. Sir, last time, I was also here, sinabi niyo po na naniniwala kayo tuloy na tuloy ang impeachment, and yet again, kanina inulit niyo po, quote, tuloy yan, medyo i-postpone lang, takot ata, unless there will be a change of this present administration. What do you mean by that? Unless there will be a present... Ibig sabihin, gaya ng sinasabi ni Kong Castro, yung mga iba medyo tumitimbang, baka natatakot. Kasi nga, alam mo, yung 1.8 million, masyadong malaki yun. Hindi mo pwedeng ibaliwala yun eh. Kasi alam mo naman mga Pilipino, pag nakita nila ganun karami ang kontra, pwedeng sumama yan. Eh lalo pa, sinasamahan pa ng mga nasa sa dilaw, simbahan. Although ibang grupo sila, parang may common enemy sila eh. So nagkakasama-sama sila. Pag yan ay nabuo, laban sa present dispensation, may problema talaga. Ma'am, kasi you mentioned din, Ma'am Kong Franz Castro, dapat maniningil tayo sa pagdidili-dali sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa posisyon ng mga mamamayan. Sabi niyo po, baka iba pa ang mangyari sa mga susunod na panahon. Well, sa context naman na ito talaga no, yung impeachment dapat mangyari na siya sa ngayon. Dahil sa mga susunod na panahon, baka naman mag-switch na, 'di ba? Na kung saan baka singilin na ng mamamayan si Marcos doon sa kawalang kasi parang nagiging
complacent siya or ayaw niya ng impeachment. No? Sinasabi niya parang ayaw niya ng impeachment. Kaya baka bumaling sa kanya, no, na singilin talaga siya. At talagang ngayon na, ginagawa na ng taong bayan, na singilin siya doon sa hindi pagpapanagot kay Sara Duterte, doon sa mga statement. Are we looking at yung may ganito ngang parehong, kumbaga, sentimiento? Doon maaaring merong sa inyong side and in your side. Alam mo, kahit na anong pwersa, basta ang ano dyan, ang barometro mo dyan, pag yung taong bayan ay umag-alsa, kumontra sa gobyerno, maniwala ka magkakaroon ng pagpalit. Yan ang kasaysayan natin. That's the essence of democracy. Hindi mo na mapipigilan yan. History yan. Okay, Deja vu, kumbaga. one last. Zandro Ochona po from Billionarian News Channel. Attorney Panelo, ang sabi po kasi ng karapatan, the reason why they want to disbar FPRRD, kasi yung gusto daw ni former president na maging legal counsel ni VP Sara sa impeachment. And pinasususpend din yung lisensya ni FPRRD kasi well, wala pang details on that. Yung Ay, in other words, action po. ayaw nila mag-abogado yung tatay. Oh, bakit naman? Ano bang kinakatakot nila kay PRD? Diba parang wala. Kung yun lang ang reason nila, hindi pa di-disbar yun. Kailangan lumabag ka sa mga alituntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang, ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo, masyadong pete yun. Walang ground. Kay Congresswoman Castro tsaka kay Attorney Conti. So, with what's happening, ano pong status ngayon ng impeachment complaint? Saan yung impeachment complaint right now with everything that's happening? For sure, siguro sagutin ko una yung una, no? For sure, Sandro, hindi naman dahil sa yun lang, mag-aabogado siya dun sa anak niya. May mabigat na dahilan. Siguro, yung ating yung nag-file ng disbarment kay former president. So, asa na yung impeachment? Doon pa rin kay SecGen. Kaya nangangatok nga, no, ang taong bayan doon sa mga kongresista natin, 103, di ba? Na wanted. May nakita ako niyan sa post na wanted, 103 na mga congressman. So, sana ay, sana, sabi ko nga, etong mga congressman na to na hindi pa nagsasalita para sa impeachment, baka dapat yung constituents nila yung magtulak, no, sa kanila. Kasi, yun kasi yung iniinda ng ating mga kongresista, yung kanilang mga constituents. Good. So, ako, well, wala akong masasabi kung sa Congress ko ano na. Pero tama yun, nasa SecGen pa rin yung complaints. These have to be referred to the office of the Speaker. I think magkakaroon kami ng konting sense of things. Magre-resume ang Quadcom sa January 21. At dahil maraming congressman doon, pwede nating tansyahin kung ano na ba yung priority na nila. Pero klaro na yung Quadcom, which enjoys the support of 61% of Filipinos sa isang survey, ang Quadcom or sabihin natin sa pangkalahatan, ang Kongreso ay isang plataforma kung saan pwede kang magpanagot at makakuha ng katotohanan. Ang impeachment complaint, similar Ang reklamo, may pagmamalabis, may perang ginastos nang hindi natin alam kung paano. Yung investigasyon ng Kongreso at ng Senado ang inaabangan ngayon ng taong bayan. I-bring up ko lang din yung nangyari most recently, kung hindi man Philippine history, sa Korea, sa South Korea. Hindi ito telenovela. Yung presidente nila, si President Yoon, nagdeklara ng martial law. Within a few hours, kinontra na ng kongreso nila. Maling-mali ang ginawa niya, kumbaga. At dahil doon, na-impeach si President Yoon. Malaki kasi yung sa kanila ng pride and di ba? Nasa kultura nila na kapag mali ka talaga. Na-impeach siya. Pagkatapos ng impeachment, kaya palagay ko baka si Vice President Sara tinitingnan tong example na to. Pagkatapos ng impeachment, nakasuhan, nasaan ngayon? Nakakulong. Yung charges sa kanya ay nag-prosper. Kaya para sa akin, hindi malabo na matapos ng impeachment ay dapat at
matutuloy at dapat naman talaga matuloy sa kasuhan kung may makikita na criminal violations or criminal liability. Yung sinasabing malaking porsyento ng in favor of impeachment, kung nabasa niyo yung column ni Bubi Tiglao, sinira niya yun eh. Hindi pala totoo yun. Basta basahin niyo. Sige, very last, before we wrap up. Roy Cabonegro, Current PH. Dalawang tanong po. Yung unang tanong kay Atty. Conti. Meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any, dun sa proseso ngayon ng ICC? Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit tong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag. And most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan. Totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung yung mga other support ngayon, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. With due respect, alam po ninyo, since sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagat isang insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa, kung papapasukin natin ang isang banyagang institusyon na litisin ang mga manong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, mag-demanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda na nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000 Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan.
Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa iyo kasi medyo maganda ang credibility mo noon. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Eh hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. And with that, that's a wrap. Tandaan po natin our magic number for January 17. Our first episode is 2025. Is not the 13 million or trillion debt that we have already. It's not the 600 million confidential funds. It's not the 30,000 na sinasabi ni Sec Panelo. I think as mentioned by many of our guest panelists today, ang susi, magic number is 103. Yung 103, because the impeachment now anchors or is hedged on the ability of Congress to or not to endorse that complaint to the Senate. And with that, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Yo, what's up mga tropa pips? So, dito po sa video na ito ay kitang-kita po kung gaano ka-arugante, kung gaano po kayabang, at kung gaano po nilukuban na ng kasamaan itong si Salsal Panelo. At alam niyo, sa totoo lang, tingin ko dapat sigurong isama sa mga iimbestiga ng ICC itong si Panelo kasi mukhang may alam siya. Diba, alam niyo po, nakakabigla na si Panelo nagagawa pang tumawa dahil po sa mga naging biktima ng utos ni Digong noong siya ang presidente. Diba, napaka-unusual nun. Diba, nakakasakit. Parang, alam niyo, kung wari, ako'y isa sa mga kaanak ng biktima, diba, parang, teka, dating spokesperson ni Duterte, pinagtatawanan yung mga nawala, mga namatay noong panahon ng panunungkulan ni Digong. Di ba parang, nagagawa mo pa talagang tumawa? Panelo? Di ba parang napaka-imposible talaga nitong mga taong ito, no? Buti na lamang po talaga at hindi nanalo ito na senador. At ngayon po, wala tong katungkulan at ito ay bunganga na lang ng bunganga. Tagapagtanggol na lang ni Digong sa SOCMED. Diba? Alam nyo, dati pinapanood ko pa yung mga mga video niyan ni Panelo. Sabi ko, okay to, magaling tong tagapagsalita ni Digong. Pero yun pala, tinitwist lang nila yung mga issue, di ba? Pag may sinabi si Digong, ititwist nila, sasabihin, hindi ika yun ang talagang gustong sabihin. Iba ika ang ibig sabihin. Diba? Medyo kami ba ang mali? Kami bang mga umaayaw kay Digong ang mali? O ikaw ang mali, Panelo, sa pag-intindi? Kasi sa aking pag-intindi, katulad diyan sa budget 2025, sabi ni Panelo, dahil nga damage control na siya, fake news ang kanyang mga inilabas na issue, sabi niya, yun daw tinutukoy ng ating dating Pangulo ay yung BICAM report. Ngayon, mali daw ang sinasabi ni PBBM. Pero sa pagkakaintindi ko, sa interview ni Digong, doon sa video, sa live video, kasama si Rodriguez, si Ungab, ang intindi ko, buong 2025 budget, ang nililibakan, sinisiraan, at sinasabihan ng hindi maganda ni Digong. Pero sa paliwanag ni Panelo, BICAM report lang daw. Maliwanag naman sa mga senador na sinasabi nila walang mali doon sa budget 2025. Sabi nga nitong si
Senate President. Diba? Si Escudero. O ano sabi niya? Pag nagreklamo kayo doon sa Korte Suprema, pag-aaksaya lang ng panahon. Bakit? Kasi wala namang mali doon sa budget ng 2025. Saka isa pa, tingin ko, kung may mali sa budget ng 2025, ang unang mga aangal dyan ay katulad ni Risa Hontiveros. Pero hindi, di ba? Sabi nga ni Risa Hontiveros, walang mali din doon eh. Si Amy Marcos lang naman ang kuda ng kuda. Sabi may mali, maraming blanco. Pero yung GIA, walang mali. Kasi nga, pinirmahan yan sa Malacanang. Present ang mga senador. Sabi nga nitong si Chis Escudero, di ba, chinek nila. Wala namang mali. Pati si Panfilo Lacson, sinasabi niya na walang mali o hindi kasalanan ng Malacanang kung meron daw mali doon sa budget. Pero, hindi naman talaga din mailalabas yung pondo kung sakali na merong mga nag-fill in the blanks doon sa budget. Diba? Sabi nga ni Chis Escudero, kung yun ay blanco, ibig sabihin, walang lalabas na pondo. Pero, kapag tinignan mo yung website ng General Appropriations Act at DBM, wala ka namang makikitang blanco. Diba? Panahon nga ni Digong eh. May mga nagre-reklamong mga kongresista. Isa na dyan si Ungab. Si Ungab nagre-reklamo yan kasi nakita niya meron doon mga insertion na ginawa. Ngayon nakahimod sa puwet ni Digong. Pero nung nakaupo si Digong, ano sabi ni Ungab? Meron daw mga insertion na nakita siya doon sa budget nitong si Digong. Tinanggal si Digong tinanggal si Ungab sa pagiging, hindi ko alam kung anong kanya, deputy, ganyan, kung ano man ang kanyang posisyon doon sa Kongreso. Pero tinanggal siya dahil sa kanyang mga pinagsasabi laban doon sa budget ni Digong. Meron din ngang sinasabi si Panfilo Lacson, nakita ko rin yung video nun na sinasabi ni Panfilo Lacson, meron daw pong panahon na yung budget parang March na. Parang March na, hindi pa na aprobahan, parang gano'n, parang hindi pa lumalabas basta i-upload ko yan, makikita po ninyo yan, yung issue na inilabas ni Panfilo Lacson noong siya ay senador. 2019 budget yata yan, kung na nagkakamali. Diba? Kaya ikaw, Panelo, manahimik ka na lang, matanda ka na, wala namang bearing yung mga pinagsasabi mo. Lalo lang na huhulog sa bangin si Digong dahil sa mga pinagsasabi mo Hindi na pwede yung mga pag-twist-twist mo ng istorya, hindi na uubra sa amin yan Hindi na uubra sa amin yan. Sa mga bobong DDEBs na lang yan uubra, pero sa amin, wala na, hindi na kapaniwala yung mga sinasabi ni Panelo. Diba? So, abangan na lang po natin kung ano pa yung mga update dito sa pangyayari na ito sa budget at kung talaga bang itong si Conti ay seryoso na sa sinabi niyang see you on ICC dito kay Panelo. Tignan natin, abangan natin. Sana nga talaga, diba, seryosohin ni Conti yung kanyang sinabi. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.